Hello guys! Welcome! Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe at sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? So, nakikitaan ko dito, no? Yung energy ng tao mo dito ngayon, yung bang tipo na akala niya magiging masaya siya sa ginawa niya sa'yo, or akala ng tao neto na magiging na siyang malaya? Yung bang tipo na akala niya dito magiging okay ang lahat pag inalisan ka niya dito? Pero nakikitaan ko dito, mas lalo siyang naging maraming problema dito, or mas nagkakaroon to ng masalimuot na karanasan or nararanasan dahil sa mga nagawa niya sa'yo. Okay? So, nafe-feel ko dito, meron dito na agrabyado na tao. Pwedeng ikaw, kung ikaw ay naagrabyado ng tao na to, akala niya naging malaya nga siya sa'yo, pero meron ditong pangyayari na dumating sa tao mo na kung saan nakakaramdam to ng pagluluksa dito. Okay? So, tingnan pa natin, ano. So, nafe-feel ko rin dito na itong tao mo nakakaranas to ng yung bang tipong walang magandang simula na nangyayari sa kanya. Maybe yung iba sa inyo, inabandon na ka ng tao nito, or nilisan ka nito ng walang paalam, na kung saan, nung inalisan ka ng tao nito, feeling niya dito, magiging masaya na siya, dahil malaya na siya sa'yo. Pero naging baliktad yung sitwasyon. Ito lang nakikita ko dito. Imbis na maging masaya siya dito, mas lalo siyang sinubok dito. Kasi kung ikaw man dito ay walang nagawang pagkakamali sa tao na to, at inalisan ka nito, or ginamit ka ng tao nito, or napagloko ka ng tao nito, feeling niya dito, ligtas na siya sa'yo. Pero nakikitaan ko dito na mas dumating yung pagsubok sa tao mo nung umalis siya sa buhay mo. Okay? So, confirm nga, nakikitaan ko dito na mas nagkakaroon to ng suliranin ngayon, no? Problema na nararanasan. Maybe yung iba sa inyo, akala niya magiging maayos na siya, pero ang kinalabasan, hindi. Okay? So, nafe-feel ko dito, nagkamali siya ng intuition, nagkamali siya ng kutob nung nilisan kanya dito. Feeling ng tao nito, kapag inalisan kanya, aayos ang buhay niya, magiging maganda yung kapalaran niya, or pwede rin sabihin natakasan ka na niya. Pero ang nangyari dito, nakikitaan ko dito, mas grabe ang nararanasan ng tao na to. Okay, kasi kung ikaw man dito ay matino at wala kang ginawang pagkakamali dito, pwedeng meron kang mga dinadasal or humihiling ka dito na pagbabago, okay? Or humihiling ka dito ng hustisya about sa'yo. So, nakikitaan ko dito na itong tao mo, hindi siya masaya. Wala siyang hindi siya masaya, hindi siya malaya sa sitwasyon. Mas maraming problema tong kinaharap. So, nafe-feel ko rin dito na hindi nagiging maganda yung katuyuan ng tao nito, lalo-lalo na rin sa kanyang financial. Para bang yung kanyang kinikita dito ay hindi sapat, okay? Pwedeng meron kang tao dito na maraming kinakaharap na obligasyon or responsibilidad. Marami siyang mga problema. At ito yung karma niya dito, no? Dahil sa pagdilinlang niya sa'yo, or sa pagluloko niya dito, ito yung hindi niya matatakasan dito. Yung realidad na kung saan yung gawa niyang na pagluloko sa'yo ay talagang nakakamtan niya. Ito lang nakikita ko dito. So, nakakamtan niya dito yung kanyang mga pagkakamali. So, ngayon niya nararanasan dito yung hirap na sitwasyon.
Meron ako, yun, di ba? Sinabi ko kanina justice. So, mahanap ka ng justice, lumabas na ang justice, ano? Umaasam ka ng justice, umaasam ka ng hustisya about sa tao na to. Talagang inaasam-asam mo talaga to. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Inaasam mo dito na maranasan ng tao na to yung naranasan mo. Okay? Yung iba sa'yo, pwedeng ito yung dinalangin mo, na sumagi sa isipan mo, or pwede rin nagbitaw ka ng salita sa loob-loob mo, no? Dahil sa sama ng loob na kapag bitaw ka ng salita dito na gusto mo ng hustisya or maranasan ng taong ito yung mga naranasan mo din. Kaya itong tao mo dito, nakikitaan ko dito, andito siya sa moment na hindi siya nagiging maayos yung pamumuhay. Nakikitaan ko dito na napagkakaisahan siya, or pwede rin sabihin na maraming mga tao na hindi tanggap siya, or pwede rin sa pamilya niya. Nakikitaan ko dito na hindi siya open or hindi welcome, ganyan. Ito lang nakikita ko, kumbaga may pang-uusig na ginagawa sa tao mo. Okay? Inuusig siya dito, or pwede rin binubuli, or may mga masasakit na salita siyang naririnig dito kung bakit feeling drain na drain yung energy ng tao na to, na kung saan nawawala yung light niya. Ayan. Parang nawawala siya ng pag-asa, feeling niya nasa poison siya, yung parang nilason siya or something na talagang bagsak siya, okay? Meron ako nakikitang Virgo, merong Capricorn, meron Taurus, meron din Pisces, Aries, Scorpio, Cancer. Ayan. So, calling to sa tao mo, okay? Kumbaga, ginigising na to na kung hindi to magbabago, patuloy siyang ma-stuck sa sitwasyon, okay? Kumbaga, pwedeng nangyayari to sa kanya dahil ginigising na siya dito para maging matuwid or para tumino, okay? Kailangan niya lang dito pagbayaran yung kanyang mga nagawang pagkakamali, okay? Ito lang nakikita ko dito. So, nakikita ko dito, yung parang calling to sa tao mo, na kung saan, ngayon niya nare-realize yung inalisan niya. Yung iba sa inyo, inalisan ka na to, na kung saan, binigay mo na yung lahat sa tao na to. Pera, pagmamahal, pero tinapon ka nito. Okay? Yung iba sa inyo, no? Kaya itong tao mo, nakikita ko dito, may pag-uusig or pwede rin sabihin na ngayon niya nare-realize, nagbabalik tanaw sa kanya lahat ng mga nangyayari or nangyari sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, nakikita ko dito yung unconditional love or yung totoong pagmamahal mo sa tao na to. Binuhos mo talaga yung effort mo, pagmamahal mo sa tao na to. Ayan, hindi mo to tinuring na iba. Parang tinereasure mo to eh. Ito na nakikita ko, tinereasure mo tong tao nito, pero ikaw, hindi kanya tinereasure dito. Okay? So, nakikitaan ko dito, tinapon ka man ng tao nito, pero ikaw yung tipo ng tao na may fighting spirit ka, meron kang tapang, meron kang lakas ng loob na kahit bumagsak ka, bumabangon ka pa rin. Hindi mo hinahayaan yung sarili mo na malugmok sa sitwasyon, or hindi mo hinahayaan na hanggang dun ka na lang, okay? So, nafe-feel ko dito na lumaban ka sa hamon ng buhay. Lumaban ka din sa matinding emosyon na pinagdaanan mo. Nakikitaan ko dito yung iba sa inyo nagising, or pwede rin namulat ka na kailangan ng pagbabago. So, nakikitaan ko dito, ikaw yung tipo ng tao na matalino ka eh, madiskarte ka. So, nafe-feel ko dito na kahit naging kang tanga sa pag-ibig, nafe-feel ko dito na ngayon mo nare-realize yung kaibahan, okay? Ngayon mo nare-realize yung totoong pagmamahal ngayon mo nare-realize ang totoong pagmamahal sa hindi, okay? So, nakikitaan ko rin dito, ginagamit mo na yung iyong intuition, ginagamit mo na yung kutob mo, nasisense mo
meron kang nasa-sense dito na merong hindi magandang nangyayari sa tao mo. Feel mo to. Ito rin nakikita ko sa'yo. So, nafe-feel ko rin dito, maraming humanga sa'yo dahil maraming nakasaksi sa kalungkutan mo, sa pinagdaanan mo. Kaya lang, nakikitaan ko dito, marami ding humanga sa'yo dahil hindi ka nagpatalo sa matinding emosyon na to. Meron kang tao dito, yung sinabi ko kanina, namomblema siya dito, lalo-lalo na sa financial niya, okay? So, lumabas nga talaga. Problemado siya sa financial niya, hindi nagiging maayos, pwedeng meron siyang ipon dito na nauubos or hindi lumalago. Kumbaga, itong tao na to, hindi niya napag-ingatan yung kanyang kaperahan dito, kaya may pagkaubos or may pagkawala. Ayan. So, kung meron kang tao dito na maluho, materialistic, nakikitaan ko dito na unti-unti nang nauubos yung kanyang pinundar or pwedeng merong bisyo, ganyan. So, hindi siya masaya. So, nafe-feel ko dito, hindi tagumpay. Walang tagumpay na nangyayari sa tao mo. Hindi siya masaya dito. Matindi yung pinagdadaanan. Oo, kasi nakikitaan ko dito, marami tong kalokohang ginawa. Marami siyang panlilinlang, marami siyang nagawa sa'yo na pagkakamali. Yung iba sa inyo talagang yung bang tipo na sinadya kang saktan, sinadya na utakan ka o sinadya na may makuha sa'yo, okay? Na mahalagang bagay. Kaya itong tao na to, nakikitaan ko din dito, kung ano man yung naranasan mo na lungkot, hirap, nakikitaan ko dito, ngayon niya nararanasan yung ganong sitwasyon na kung saan nasasaktan siya ngayon dito. Ngayon niya nare-realize na marami siyang maling nagawang pagkakamali sa'yo. O lumabas. So, nakikitaan ko dito na ngayon niya nare-realize na hindi siya naging totoo, okay? Or pwede rin ikaw, ngayon mo nare-realize na yung totoong pagmamahal at hindi. So, ngayon mo na ihahambing na itong tao mo ay hindi naging totoo. Parang ginising ka dito, ngayon mo nalaman lahat ng mga pagkakamali ng tao na to, ngayon mo nare-realize, nagbabalik tanaw ka, or ngayon mo naiisip na kung saan itong tao mo dito ay hindi naging totoo sa'yo. At ito din yung dahilan kung bakit hindi ka naging masaya dito. Pero ganun pa man, yung ginawa ng tao na to sa'yo, ito rin yung nararanasan niya ngayon. Okay? So, nafe-feel ko dito na hindi siya nagiging mapalad sa sitwasyon. Nakikitaan ko dito maraming pagsubok na kinakaharap ng tao mo ngayon. Ayan. Devil energy. So, yung sinabi ko kanina, marami siyang pagsubok na kinakaharap. Andito pa rin siya sa moment ng devil energy, ano? Na kahit na marami siyang nararanasan dito, sinisisi niya pa rin, okay? Sinisisi niya. Meron siyang mga sinisisi dito. Para bang sinisisi niya dito ang lahat kung bakit niya nararanasan to, na imbes na sisihin niya yung sarili niya kung bakit siya nahantong sa ganitong sitwasyon, kung bakit siya nagdudusa dahil din sa gawa niya, sinisisi niya ang ibang tao kung bakit siya nagiging ganito, okay? So, nafe-feel ko dito, yung iba sa inyo, meron tong mga bisyo or meron tong mga addiction or meron tong obsession na hirap sa kanyang tanggalin, na nagpapa-stuck sa kanyang sitwasyon. Kumbaga, kinulong niya yung sarili niya sa mga madilim na nakaraan or karanasan. Kumbaga, hindi niya makita yung light, hindi niya makita yung liwanag. Andito siya sa moment na wala siyang makitang maayos, okay? So, nafe-feel ko dito, lagapak siya, may pagdurusa, or pwede rin meron siyang mga nararanasan dito na bigat, okay? Mabigat, feeling stuck, ang bigat ng energy ng tao mo. Ito rin nakikita ko. Dahil marami na itong naloko, or pwede rin sabihin, dahil hindi siya naging totoo sa pagmamahal sa'yo, na kung ikaw, ibinigay mong lahat sa tao na to, pero siya, nag-grab lang siya sa'yo. Kaya itong tao mo, stuck siya, okay? Stuck siya dito. Kung bakit hindi siya nagiging masaya dito, dahil din sa kagagawan niya. So, kailangan niyang matutunan yung mga pagkakamali niya, kailangan niyang ayusin ang sarili niya, kailangan
aware sa gagawin niya. Kasi kaya nararanasan ng tao mo dito yung ganitong hirap na sitwasyon dahil sinisingil na siya, okay? Sinisingil na siya sa mga nagawa niyang pagkakamali na kung saan itong tao mo ay hindi niya tinatanggap ito. Kumbaga, kailangan niya mag-ayos, or for example, piling niya, for example, kinakarma na siya dito, okay? Dahil marami na siyang nagawang pagkakamali, marami na siyang naloko. Imbis na baguhin niya yung sarili niya at ayusin para pagbayaran yung karma na ginawa niyang masama sa mga taong naloko niya, idinidiin niya pa rin yung sarili niya sa ganung sitwasyon. Imbis na ayusin niya yung sarili niya, lalo pa siyang lumalala dito. Ito lang nakikita ko. So, binibigyan to ng talino o kaisipan na kailangan meron na siyang baguhin sa sarili niya, pero sarado ang kanyang kaisipan dito. Ito lang nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.